Sa kanya ako. Makikita nyo happiness. Siyempre, gusto lahat namin happy. Naka-smile ba kayo lahat? Kahit na may problema, dapat naka-smile. Subukan nyo naka-smile. So, kita nyo, ang gaganda nyo. Ang guguha po nyo pag naka-smile kayo. Sa pag-handle po ng mga problema, kung ano yung mga pagsubok sa buhay, dapat lagi naka-smile. Pipiliin natin yun. Ano gusto mo? Piliin mo sumimangon? Piliin mo na mawala ka sa mood? O piliin mo maging masaya? Pipiliin natin lagi maging masaya. Kasi bakit? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan sa kabila ng napakaraming pagsubok. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kabilang dako naman po, doon sa kanan ninyo, nakalagay success. Kanan ko pagka dito tayo success. Sino gusto na success? Walang sino bang tao na ayaw ng success. Lahat gusto. We aim for success. Lahat po yan. Estudyante man, nagtatrabaho man, nagninegosyo man, ano po, even sa ating church, lahat gusto natin success. Tapos, sa likod, makikita ninyo, future. Pero kung dito tayo pupunta, ayun ang future natin. Sino nakakita na ng future niya? After 5 years, after 10 years, sino dito nakakita na ng future niya? Alam mo na ba mangyayari after 5 years sa buhay mo? No. After 10 years sa buhay mo, alam mo mangyayari? Yes. No pa rin. Only God knows your future. Can I say big amen? So we need to, what? We need to trust God always. We need to put our hope in God always. Wala akong ibang paraan kung hindi yun lamang ang ating gagawin ngayon. Napakahalaga po na tingnan natin yung ating mga anak, yung mga maliliit pa ang anak, hindi natin alam kung ano ang future nila. Only God knows. So the future of our children is always in the hands of God. Palakpakan natin ang Panginoon. The future of our church, the future of your old age, your retirement is in the hands of God. Amen? Minsan po, pag ako nagbibiyahe, papunta ng Pangasinan, Bite, alam nyo, niisip ko, tatanda ako. Kakayanin ko pa kayo magbiyahe. Kakayanin ko pa ba mag-preach? Panginoon, sino po kaya ang tatawagin mo para pumalit sa akin? Andito yung anak ko, andito yung kabataan namin. Sino kaya ang tatayo sa church? So kung hindi po tayo mag-train, yung mga Sunday school natin, salamat sa ating mga Sunday school teachers. Palapakan natin ang Panginoon. Ganito turo ba? Wala kaya? Kung wala. Alam niyo po, dapat yung future nila, hindi natin nakikita. Pero the more na lagi tayo tuturo para sa kanila ng salita ng Diyos, the more God will call them. Amen? Yung tinatawag na new generation of leadership, new breed of leadership, ay dapat makita natin. Kaya do not stop teaching. Sumama kayo kahit dun po sa Atlantic ang daing bata. Do not stop. Maliban na lang may mga occasions, meron tayong mga fellowship. Do not stop. Hanggang nabubuhay po ako, I commit my life to the Lord. And my family in this church, we will commit our life to the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating future po ay nasa Panginoon. Anong pipiliin mong daan? Dating daan, lumang daan, o panibagong daan? Lumang daan, bagong daan? Or lumang daan, dating daan, at ibang daan? Saan kaya tayo? Siyempre, isa lang ang daan natin. Ang daan patungo sa kalangitan. Amen? Si Jesus ang daan. Ang unang puntos po na gusto kong i-share sa inyo sa verse 10. Magbibigay po ako ng emphasis dun sa verse 10.
Ano po sabi ng verse 10? Ay, 10, 31, sorry po. Isaiah 40, 31. Sa 31 lang po tayo. Pwede ko bang basahin natin, begin? But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Sabihin natin, hope in the Lord. Sabi po ng Prophet Isaiah, those who hope in the Lord will renew their strength. So napakahalaga po ng tinatawag na pag-asa. Kapag ang isang tao ay nawala na ng pag-asa, dito po nawawala rin ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Oo nga po, minsan ganun yung nagginagawa. Sa kanyang mga plano, pag nawala na siya ng pag-asa. Kaya ako pag-asa dapat laging nasa puso mo. Puso nating lahat. Lalo na mga Kristiyano, dapat laging umaasa sa ating Panginoon. Can we say big amen? Without God, there is no hope. But praise God, you know? We have God in our lives. So we have big hope. Why? Because we have big God. Palakpakan natin ang ating big God. Amen. Marami na po ang nagpakamatay dahil nawalan ng pag-asa. Marami na hong nasirang pamilya, nasirang mag-asawa dahil sa kawalan ng pag-asa. Marami na hong napariwarang anak sa kawalan ng pag-asa. Marami na hong nawalan ng pagtrabaho dahil sa kawalan ng pag-asa. Marami na hong nagsarang negosyo o nabankrupt na negosyo dahil nawalan ng pag-asa. Alam niyo, ang mga Kristiyano, ang sabi ni Prophet Isaiah sa mga Israel, do not lose hope. Always put your hope in God. Pwede mo ba natin i-declare natin ito sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating church? Sa ating trabaho, negosyo, sa future ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating mga anak. Let us declare this. Sabihin natin, my hope is in the hands of God. Sabihin natin, our hope is in the hands of God. Palakpakan natin ang ating Diyos. Magmumawala sa atin. Ito ang encouragement ng Panginoon sa atin. Tingnan natin ang Hosea chapter 12 verse 6. Can we read together? Begin. But you must return to your God. Maintain love and justice. And wait for your God always. So napakahalaga po ng tinatawag na salitang and wait for your God always. Yung palaging paghihintay sa Diyos, ang simbolo po nito, sabi ni Prophet Hosea ay pag-asa sa Diyos. Kapag ang isang Kristiyano ay laging naghihintay sa sagot ng Diyos, matyagang naghihintay sa tugon ng Diyos sa kanyang panalangin, para sa kanyang anak, para sa kanyang trabaho, negosyo, para sa kanyang sakit, para sa kanyang problema. Mga kapatid, tandaan ninyo, lahat ng naghihintay sa Diyos ay punong-puno ng pag-asa. Kapag mawala na po tayo ng patience sa paghihintay sa tugon ng Diyos, wala na rin po tayong pag-asa na ibibigay ng Diyos sa atin. Ang gustong-gustong makita ng Diyos sa atin ay ang paghihintay, ang pag-asa. At ang pag-asa at paghihintay ay inseparable, hindi pwedeng iwalay sa pananampalataya. Kaya ang sabi ng Hebrews 11:1, now faith is being sure of what we hope for. Sabihin nga natin, being sure of what we hope for. And certain of what we do not see. Pero hindi mo aasahan mo yung hindi mo nakikita. Bakit? Kasi ang Diyos mo hindi mo nakikita, pero gumagawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang pag-asa, sabi ni Prophet Hosea. Tingnan po natin ang original meaning para mas lalong kumapit, tumatak sa isip natin at puso. Kasi po, pagka minsan hindi natin alam ang meaning nito,
parang mababaw ang interpretasyon natin sa pag-asa at paghihintay sa Diyos. No. Dapat to, tingnan natin anong meaning nito. Sige po, ano po sabi ng meaning? Ang ibig sabihin po sa Griego yan, New Testament Greek, ay elpis. Hindi po ipis. Sabihin natin, elpis. Ang ibig sabihin naman po ito, sa Strong Concordance English, expectation. Sabihin natin,